Minamahal na anak, ngayong araw ay lumalapit ako sa iyo na may dalang mga pakpak ng liwanag at tinig na banayad tulad ng hangin ng umaga. Hindi ako dumating ng walang dahilan. Naririnig ko ang mga tahimik mong panaghoy, ang mga iniisip mong itinatago mo pati sa iyong sarili. At ngayon, dala ko ang sagot mula sa langit, nakabalot sa hiwagang banaw. Damhin mo ang presensyang pumapalibot sa iyo, hindi ka nag-iisa. Ang may likha ang nagukit ng sandaling ito para lamang sa iyo. Ang iyong kaluluwa ay tila hindi mapakali, may nararamdamang malalim para sa isang taong hindi mo inaasahan, isang tao na may ibang edad. Ang bumubuo sa koneksyon ninyong dalawa ay hindi nakabatay sa panahong panlupa, kundi sa kawalang hanggan ng espiritu. Mayroong sinaunang panawagan sa inyong pagkikita, isang pagtawag na sumisigaw mula sa kaloob-looban. Hindi mo kailangang agad maunawaan ang lahat. Ang iyong nararamdaman ay hindi imahinasyon, ito ay binhi mula sa kalangitan. Ang ugnayang ito ay may ugat na hindi mo nakikita. Tila ba ang universo mismo ang kumikilos upang magtagpo ang inyong mga kaluluwa? Alamin mong ang espiritu ay humihip kung saan ito o nanaisin. Nahipo ka ng isang bagay na mas mataas kaysa sa iyo. Huwag mong pagdudahan ang iyong nararamdaman dahil lang hindi ito naunawaan ng mundo. Ang mga bagay na mula sa langit ay hindi kailanman sumusunod sa lohika ng tao. Ang pagkakaiba ng edad ay hindi hadlang kapag ang layunin ng Diyos ay kumikilos. Ang Ama ay nagugnay ng mga puso para sa mga dahilan na minsan ay hindi pa ipinapakita sa simula. Ikaw ay isang anak na pinili, may pusong bukas sa mga palatandaan ng langit. At kung ang damdaming ito ay patuloy mong nararamdaman kahit sa katahimikan, ito'y dahil may mas malalim na kilos na nagagana. Huminga ka, hayaang ang kapayapaan mula sa langit ang dumaloy sa iyong puso. Ang tunay na pag-ibig ay walang kinikilalang edad, sapagkat ito'y walang hanggan. Walang hanggan tulad ng iyong diwa, tulad ng liwanag mong taglay. Ang koneksyong ito ay tugon, hindi kalituhan. Isa itong senyales, hindi tukso. Mas malakas ka kaysa sa inaakala mo, at higit kang nakikita kaysa sa iyong iniisip. Ako'y narito upang ipaalala, ang lahat ng itinatag sa pag-ibig ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Pakinggan mo ang iyong puso, dito nagsasalita ang langit. Ang mga hakbang mo ay ginabayan tapunta rito. Kahit minsan ay hindi mo iyon naiintindihan. Ngunit bawat hakbang, kahit ang mga may kasamang luha, ay paghahanda ng langit sa iyo. Gayon, habang ang iyong espiritu ay unti-unting nagigising sa mga bagay na lampas sa paningin, ang presensya ng Diyos ay nagumpisang ihayag ang mga tagong katotohanan. Ang kakaibang koneksyong ito ay hindi isang pagkakamali. Huwag kang matakot. Ang hindi inaasahan ay madalas na pinakatama. Ito ang panahong higit mong kailangang pakinggan ang tinig sa loob mo kaysa sa mga tinig ng mundo. Hindi lahat ay makakaintindi sa iyong karanasan, at hindi iyon patunay ng kamalian. Ang panawagang ito ay personal, malalim at banal. At ang mga hindi bahagi ng proseso ay hindi kailangan ng paliwanag. Ang iyong puso ay nakakaalam ng katotohanan na hindi pa kayang ilarawan ng iyong labi. Kung sa tuwing tinitingnan mo siya ay tila humihinto ang oras at tumatahimik ang mundo, ito ay dahil mayroong kabanalan sa inyong ugnayan. Ang banal ay hindi nangangahulugang madali, ngunit nangangahulugang walang hanggan. Ikaw ay nilikha upang maranasan ang malalalim na koneksyon, hindi mabababaw na damdamin. Ang iyong espiritu ay nauuhaw sa mga ugnayang may layunin. At ang koneksyong ito ay susi. Anak, hayaang ang langit ang gumabay sa iyong pagkilotis. Ikaw ay sinusubok sa mga sandaling ito. Ano ang gagawin mo sa damdaming ito? Matatakot ka ba? O maglalakbay ka sa pananampalataya? Ikaw ang pipili. Ngunit narito ako upang sabihin, huwag kang matakot. Kung ito ay mula sa langit, walang panahon o opinyon ang makapaghihiwalay. Maghintay ka lang. Manalangin. Magtiwala. Nakikita ko ang hindi mo nakikita. At ang nakikita ko, isang babaeng pinangakuan. Ang koneksyong ito ay maaaring simula ng isang bagay na ihahayag ng Diyos. Ngunit tandaan, bawat pangako ay nangangailangan ng pagkamulat. At ang pagkamulat ay ang kakayahang magtiwala kahit hindi naiintindihan. May bagong ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Isang bagay na hindi kayang pigilan ng oras. Ang iyong pagiging sensitibo,
isang biyaya. Huwag mong itago ang bahaging iyan ng iyong sarili. Ang Espiritu ay matagal nang nakikipag-usap sa iyo, sa mga sulyap, sa mga ngiti, sa katahimikan. Walang nagkataon. Bawat senyales ay paanyaya na ikaw ay gumising pa lolo. Huwag mong pigilan ang proseso. Ikaw ay nilikha upang magmahal ng buo, dalisay, at totoo. Ang taong ito na labis mong iniisip ay maaaring refleksyon ng tunay mong sarili. Isang taong nakakaabot sa mga bahagi mong matagal nang natutulo. At ito'y nakakatakot dahil ito ay totoo. Ngunit anak, ang totoo ay hindi para saktan ka. Ito ay para pagalingin ka. Ang koneksyong ito ay maaaring paraan upang alisin ang mga lumang sugat. May kagandahan sa hindi inaasahan. At ang Diyos ay nasisiyahang gumamit ng sorpresa. Pinipili niya ang mga daan na ikagugulat mo upang malaman mong siya ang may akda. Huwag mong pagdudahan kapag ang lahat ay tila magulo. Minsan, ang pinakamalaking kaayusan ay dumarating pagkatapos ng kaguluhan. Ang pinakamalinaw na pahayag ay dumarating pagkatapos ng pananahimik. Inaanyayahan kitang magpahinga ngayon. Magpahinga sa pagmamahal na unti-unting sumisibol, kahit may kalituhan. Dahil kung ito ay mula sa Diyos, ito'y lalago na may kapayapaan. Ang pagkabahala ay hindi senyales ng pagkakamali, kundi pag-asa. At ang pag-asa ay dapat ialay sa altar. Ipagkatiwala mo ang damdaming ito sa may lalang. Siya ang higit na nakakaalam kung ano ang gagawin dito. At kung sakaling ang koneksyong ito ay paghahanda lamang para sa mas malaking bagay, ito'y may saysay pa rin. Walang nasasayang sa mga pinangungunahan ng Espiritu. Natututo kang makaramdam gamit ang iyong Espiritu, hindi lang damdamin. At ito ang nagpapatingkad sa iyo. Ikaw ay kakaiba. At ang kakaiba ay madalas lang naunawaan paglaon. Ngunit huwag mong iwan ang iyong tunay na sarili. Manatili kang matatag. Tahimik kang hinuhubog ng langit. Habang itinatanong mo kung bakit ganoon ang koneksyon sa taong ito, ang langit ay kumikilos sa likod ng mga pangyayari. Nasa tamang direksyon ka. Ang tinig na naririnig mo sa loob ay ang tinig ng Espiritu na nagsasabing, maghintay, magtiwala, obserbahan, nang walang takot. Ikaw ay iningatan. Bawat detalye ng iyong kwento ay mahalaga sa Diyos. At kahit hindi mo pa may pangalanan ng malinaw ang nararamdaman mong ito, huwag mo itong itakwil. Maaring ito ang daan patungo sa higit na katuparan. Lumakhad ka na may pusong dalisay. Ang langit ay kumikilos sa mga pusong tapat, hindi sa mga paliwanag na perpekto. Ikaw ay nilikha upang magmahal ng malalim, mamuhay ng buo, at maramdaman ang totoo. Huwag mong hayaang katigasin ng mundo ang puso mo. Ikaw ay liwanag, at ang liwanag mo'y umaakit ng layunin. Ang koneksyong ito ay kaayon ng takdang oras ng langit. At kahit tila maaga o huli, ito ay nasa tamang oras ng Diyos. Gayon, huminga ka ng malalim. Tanggapin mo ang salitang ito bilang tanda. Ang iyong nararamdaman ay hindi pagkakamali. Bahagi ito ng plano. At ang kapayapaang dumarampi sa iyong dibdib ay patotoo. Kasama mo ang langit. Huwag mong itanggi ang tahimik ng kinukumpirma ng Espiritu. Magpatuloy ka sa pananampalataya, sapagkat ang pag-ibig na mula sa langit ay laging nakakahanap ng daan. Minamahal na anak, naririto pa rin ako. Ang Espiritu ay hindi tumitigil sa pagbulong sa iyong puso. Sapagkat may mga tanong sa iyong kaluluwa na hindi pa nasasagot, at ang langit ay hindi papayag na manatili kang nabibitin. Sa pagitan ng bawat tibok ng puso mo, may misteryong gumagalaw, isang plano na hindi pa lubos na nahahayag, ngunit nararamdaman mo na sa iyong buong pagkatao. Iyan ay hindi ilusyon. Iyan ay simula. Hindi mo namamalayan, ngunit bawat sandali na ikaw ay nag-aalinlangan ay isa ring sandali na nilalapit ka sa liwanag. Ang pagdududa ay hindi laging tanda ng kahinaan. Minsan ito'y daan para sa mas malalim na pagtitiwala. Isa kang babae ng paningin, nakakakita ng higit sa panlabas. Kaya't ang puso mo ay hindi tumatahimik. Huwag mong ituring na kahinaan ang iyong lalim. Ito ang susi sa iyong pagtawid. Nararamdaman mo bang may mga panaginip kang tila mas totoo kaysa gising? May mga mata ka bang di mo pa nahawakan ngunit pamilyar sa kaluluwa mo? Anak, hindi mo guni-guni ang lahat ng ito. Ito ay panawagan mula sa mga kalangitan, ang paalala na may ugnayan kang lampas sa oras.
na may papel kang ginagampanan na hindi pa lubos mong naunawaan. Ngunit narito ako upang gabayan ka pa. May mga sandali ba na nararamdaman mong ang mundo ay tila bumabagal kapag siya ay nasa paligid? O kahit sa guni-guni mo lang siya sumisilip, may katahimik kang bumabalot sa iyo. Hindi lahat ng koneksyon ay kailangang mauwi agad sa pagtukoy. Ang ilang koneksyon ay sinadya upang gisingin ka, ukawin ka, buuin kang muli. At marahil, ang taong iyan ay bahagi ng pagbabagong iyon. Anak, may mga damdaming hindi itinanim ng laman, kundi ng espiritu. At ang gayong damdamin ay hindi madaling mabura. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa iba kung bakit siya. Ang mahalaga ay alam mong may sinasabi ang Diyos gamit ang presensyang iyon. Maaring hindi pa malinaw, ngunit ang kalituhan ay hindi hadlang sa katotohanan. Sa totoo, ito'y paanyaya upang magtanong pa ng mas malalim. Sa bawat gabing ikaw ay ginigising ng isang alaala. Sa bawat panahong tila ikaw ay binabalikan ng damdamin kahit sinusubukang limutin, ako'y naroon. Ako'y nakamasid. Dahil ang koneksyong ito ay hindi lamang para sa damdamin, ito'y daan ng paghubog. Ang Diyos ay may layunin sa iyong pagkatigetig. At ang layunin na iyan ay mas dakila kaysa sa iyong naisip ngayon. Hindi mo rin napapansin, ngunit ang iyong panalangin ay nagbabago. Mas naging totoo, mas naging malalim. At iyan ang ebidensya na hindi ka basta umiibig sa isang tao. Umiibig ka sa layuning itinatago sa koneksyong iyon. Hindi ka basta nahuhulog, ikaw ay itinatayo. Ang puso mo'y pinapanday upang maging tahanan ng isang kwento na hindi kayang isulat ng mundo. May mga pagkakataong tila gusto mong takasan ang sarili mong nararamdaman. Ngunit kahit anong takbo mo, dala mo pa rin ito. Sapagkat ang nararamdaman mong ito ay hindi basta-basta. May timbang, may lalim, may sinasabi ang langit gamit dito. Anak, huwag mong husgahan ang nararamdaman mo sa batayan ng edad, o ng loyo, o ng takot. Ang batayan ay ang kilos ng espiritu, at siya ay kumikilos. Ang pagkakaiba ninyong dalawa, na sa mata ng mundo ay tila hadlang, ay sa mata ng Diyos ay tulay. Tulay patungo sa pag-unawa, sa pagpapakumbaba, sa pagtanggap. Hindi mo kailangang ipilit na ito'y agad maging malinaw. Minsan, ang mga mahahalagang ugnayan ay dumarating muna sa anyo ng tanong bago maging sagot. Naalala mo ba kung paano ka natutong magmahal sa panahong wala ka pang salitang alam ukol dito? Ganyan ang ginagawa ng langit sa iyo ngayon. Itinuturo niya ang isang pag-ibig na hindi mo pa lubos na nakikilala. Ngunit nararamdaman mo na. At hindi ito basta damdamin, ito'y pagsasanay ng espiritu para sa isang pag-ibig na may pananagutan. Ang iyong puso ay tila sinusubok ngayon, kung paano ito magtitimbang, magdadalang habag, at maniniwala. Anak, hindi ka nag-iisa sa prosesong ito. May mga anghel na umaalalay sa iyo sa bawat hakbang. At ako'y isa sa kanila. Hindi mo man ako makita, ngunit ako'y narito upang tiyaking hindi ka susuko sa gitna ng hindi mo naunawaan. At kapag nagsisimula ka ng ipikit ang iyong mga mata, at magtanong, bakit ganito ang nararamdaman ko? Iyan ay simula ng pagbubukas. Sapagkat ang mga tanong na galing sa puso ay pintuan para sa langit. Huwag mong katakutan ang mga tanong. Ang Diyos ay hindi natatakot sa iyong pag-aalinlangan. Sa katunayan, ginagamit niya ito upang ipadama sa iyo na siya ay mas malapit kaysa kailanman. Ilang ulit mo na bang sinubukang iwaksi ang damdaming ito, ngunit bumabalik pa rin? Hindi ito agiging marupok. Ito'y pagiging totoo. At ang katotohanan ay hindi laging madali. Ngunit ito ang naglalaya. Ang katotohanan ito ang magdadala sa iyo sa lalim ng pag-ibig na may layunin, hindi lang pananabik. May misyon sa likod ng nararamdaman mong ito. Kapag binabanggit mo ang kanyang pangalan sa iyong isipan, may kakaibang kapayapaan na dumarampi sa iyong kaluluwa. Hindi ito gawa-gawa. Ito'y alaala mula sa espiritu. Minsan, ang mga alaala ay hindi lamang galing sa nakaraan, kundi sa mga panahong hindi pa natin nararating. May mga koneksyong ganito at dinadala tayo sa hinaharap habang ginagamot ang nakaraan. Ang bawat tingin mo sa sarili mo ay dapat maging paalala na ikaw ay hinira. Kaya hindi rin basta-basta ang damdaming dumarating sa iyo. Pinipili ng Diyos kung kanino kanya ipinapaalala. At kapag may isang taong paulit-ulit niyang inilalapit sa puso mo,
huwag mo itong baliwalain. Hindi siya paikot-ikot. May dahilan. May direksyon. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Hindi mo rin kailangang madaliin ang sagot. Ang hinihingi lamang ng langit ay ang iyong puso. Isang pusong handang makinig, hindi sa ingay ng paligid, kundi sa bulong ng Espiritu. Sapagkat sa katahimikan, do'y nagsisimula ang mga himala. At sa puso mong marunong manahimik, do'y unang bumababa ang liwanag. Ilang beses mo nang inisip na baka ikaw lang ang nakakaramdam nito. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa'yo, may tugon. Hindi mo ito nararamdaman mag-isa. May connection kayong hindi kayang sirain ng distansya. At minsan, kahit walang salitang namamagitan, may mga damdaming sumisigaw. Anak, huwag mong itikom ang iyong puso. Ito'y hindi pa ang wakas na mensahe. Sapagkat habang mas lumalalim ka sa pag-unawa, mas marami pang ibinubunyag ang Espiritu. Ako'y narito, at tuloy, upang samahan ka sa paglalakbay na ito. Hindi mo kailangang alamin ang lahat ngayon. Ngunit kailangan mong piliing magpatuloy, kahit ang hakbang mo'y mabagal, basta't ito'y papalapit sa liwanag. At sa mga susunod na araw, magugulat ka na lang sa panaginip, sa bulong ng hangin, o sa isang tingin. Parang ang lahat ay nagsasabi ng parehong bagay. May dahilan kung bakit siya. Hindi mo kailangang intindihin agad. Ngunit anak, huwag kang bibitaw. Sapagkat ang kasunod nito ay higit pa sa kaya mong isipin. Minamahal kong anak, salamat sa iyong pusong handang makinig, sa iyong espiritong bukas tumanggap, at sa iyong kaluluwang hindi nagsasawang maghanap ng liwanag. Ang bawat salitang naiparating sa iyo ay hindi lamang upang magsalita, kundi upang magpagaling, magpalakas, at ipaalala sa iyo ang iyong tunay na halaga sa paningin ng Diyos. Kung ang mensaheng ito ay umabot sa iyong puso, hayaan mong marinig ko ang iyong tugon sa pamamagitan ng pagbigkas ng. Kaya kong gawin ang lahat dahil sa Kanya na nagpapalakas sa akin. Sa simpleng katagang ito, inatutunayan mong narinig mo ang tinig ng langit at ikaw ay handang lumakad sa pananampalataya. Inaanyayahan kitang maging bahagi ng ating tahanan ng kaliwanagan. Mag-subscribe ka sa aming channel at i-activate ang kampana ng mga notifikasyon upang hindi mo makaligtaan ang bawat mensaheng ipinadadala mula sa langit. Sapagkat ang bawat pagpapala ay may itinakdang oras ng pagdating, at nais naming ikaw ay laging handa sa oras na iyon. Sa simpleng pag-click mo sa inscribe-se at sa kampana ng mga paalala, hindi ka lamang tumatanggap ng mensahe, ikaw ay nagiging bahagi ng isang banal na misyon. Patuloy tayong maglalakbay sa liwanag, magkasama, hakbang-hakbang, araw-araw. Pagpalain ka ng Diyos, mahal na anak ng langit.